Ba naka-El Niño tayo ngayon. Pag pumasok na yung sabi mo nga yung Habagat po. habagat o yung habagat, maaasahan naman natin magkaka-La Niña, magiging ano kaya yung ating mga bagyo, Yan naman. sobra, may mga super typhoon kasi nasa May na tayo, nakay-Kaloy pa lang tayo, parang 3 pa lang no. Tapos si Kaloy hindi naman masyado, buti na lang hindi naging super typhoon. Hindi masyado na natin naramdaman dito. So yung mga susunod na mga bagyo, inaasahan mo bang magiging malakas dahil nga extreme weather conditions na tayo? Apo. Una po no, hindi pa po tayo El Niño, no? Tayo po ay nasa neutral condition. Neutral At pa? in-expect po natin, opo, neutral condition siya. Tsaka, ano ko lang po, yung pag sinabi po kasing El Niño, mas mainit yung karagatan Oo. dito po sa Central Pacific. So yung init, maganda nga po na itanong nyo yan. Oo. Yung init po na nararamdaman natin ay hindi po ito dulot ng El Niño, no? Oo. So ito ay usual po na tag-init natin. Base po sa ating mga climatologists, possible po na maramdaman natin yung epekto ng El Niño, lalong-lalo sa tag-init ng next year. Next year. Mas next year. At kadalasan po yung epekto kasi ng El Niño ay mas mababa kaysa sa normal yung mga pag-ulan. So may mga pag-ulan pa rin pero mas mababa po. So dahil po doon possible na mas tuyo pa yung maranasan natin. Now sa tanong niyo po kung mas magiging ano ba yung anong klase ng mga bagyo pa yung mararanasan natin. Base po sa climatology din natin, kadalasan po no yung mga nagiging bagyo natin mas nagiging malalakas sila. Ang reason po doon kasi nagmumula po sa mas malayong lugar dahil nga mas mainit yung karagatan sa Central Pacific, doon nabubuo yung mga bagyo. So mas marami siyang time, no? Mas matagal siyang nananatili sa karagatan. So mas lumalakas siya. So dahil po doon ay nagiging medyo malalakas yung mga bagyo natin. Ikalawa po, ang epekto naman niya sa habagat since magsisimula siya ng June, July, August, possible po na mas malakas yung habagat natin. May dynamics po yan, but generally gusto kong bigang example. Nangyari po yung panahon ng Ondoy, no? Isa sa pinakabahang lugar. Panahon po ng El Niño yon. So isa po sa mga nagiging epekto ng El Niño, so that's very interesting, nagiging malakas yung habagat. So nagkakaroon ng mas maraming mga pag-ulan sa western section ng bansa, pero mas tuyo dito sa may eastern section po. So ganun yung nagiging dynamics po niya. So since possible po na mangyari ng El Niño ng June, July, August season, magko-coincide po yun sa panahon ng habagat, possible na magkaroon po tayo ng mas maraming mga pag-ulan dito sa may western section naman ng Pilipinas.